Dalawang aso sa Nueva Ecija, patay matapos matuklo ng Philippine Cobra. Kanina nakita natin kung gaano siya ka-feisty. So they're out to defend itself. So ayun yung pinaka-deadly sa kanya. Lumilipid sila, ang dami nilang mga paa, hindi sila mapirme. Grabe, sobrang dami po talaga, hindi mo po mabilang eh. Nakakakilabot. So, nandito tayo ngayon to solve a mystery. Isang bahay, tinumpok ng mga sising pari o yung mga millipedes. Oops, ano yung tumunog? Oh my God! May natapakan ako! Mga millipedes. Totoo nga, no? Grabe, dito pa lang sa stairway. Maaga lumabas ng lungga ang isang Samar Cobra. Maghahanap siya ng pwesto para ibilad ang katawan niya sa araw. Dahil cold-blooded, kailangan niya ang init para mabilis na matunawan. Ang problema, ang napili niyang spot lugar pala ng mga aso. Siguradong malalagay ang buhay niya sa peligro. Sa bayan ng Kandihay sa Bohol, madalas ang engkwentro ng tao at kobra. Ito Doc, nandito sa loob sa buko. okay, So ayan oh. Kitang-kita mo agad yung pattern niya, dilaw at saka itim. Saan galing to? galing sa compost kit, compost pit. Compost pit, tapos dinala dito sa inyo. Yan, dinala sa mga tano dito sa bahay. Pangilan na to sa dinala sa'yo Mga dito? pang-apat na to eh. Unang-una Samar dalawa. Cobra. Yes. Pero yung isa nirelease na namin, ito na pang-apat. Noong nag-aaral ako ng elementary, merong kapitbahay namin na nakagat ng king cobra. Kaya curious ano yung ahas na king cobra. Bago ako humawak ng mga binumos, nag-research muna ako. Kaya medyo ako nasanay na ako kung paano humawak ng mga binumos. We're going to take it out from the shell and then let's examine itong cobra na ito. Nakita natin ito sa Samar Cobra kung gaano siya kabangis. Paglabas pa lang natin siya doon sa kanyang box, talagang umatempt na siya na parang tutuklaw at talagang susugod sa atin. Para malaman kung fit for release ang cobra na ito, kailangan itong ma-check. Okay, no? So nakikita natin yung typical na characteristic ng isang Samar Cobra, yung yellow and black coloration niya sa kanyang katawan. Kanina nakita natin kung gaano siya ka-feisty. So they're out to defend itself. Kaya gano'n, nakita mo rin yung fangs. So ayun yung pinaka-deadly sa kanya. So when that bites, it hangs to the flesh at doon siya mag-i-inject ng kanyang venom. Beautiful snake. Okay. Wala rin masyadong sugat sa nguso. Unlike yung ibang mga nakikita natin in their attempt to escape, wala siyang gano'n. This is a show of aggression. Pinapakita niya to para takutin yung mga nasa paligid niya and show dominance also. Maganda yung mga condition ng mga snakes. So this one is really fit for release and we can immediately release this back into the wild. Endemic o sa Pilipinas lang makikita ang mga Samar Cobra. May populasyon sila sa Bohol, Leyte, Samar at Mindanao. Kasama ang DNR Bohol, ibinalik na namin ang Samar Cobra sa kanyang natural na tirahan. Mukhang may mga pagkain naman dito sa lugar dahil this is a body of water. May mga dagat, mga palaka dyan na pwede niyang kainin. No? So hopefully, hindi na mag-cross yung path niya sa mga tao dito sa lugar dahil dun nagkakaroon tayo ng problema. Alright. Sa Butuan City, isang kapalaran ang sinapit ng Samar Cobra. Kwento ng residenteng si Jackie, inatake raw ng kanyang alagang aso na si Rusty ang Samar Cobra na ito. It was last year first. Hindi kasi namin alam na may snakes pala.
nagulat kami kasi, di ba cobra yun eh, summer cobra. Ang ikibinahala pa ni Jackie, kinakain pa raw ni Rusty ang napatay na summer cobra. Second time na nangyari ulit, kinain niya talaga yung whole body ng snakes. Walang marka ng tuklaw si Rusty. At wala rin itong senyales ng pagkakasakit. Rusty! Nag-worry nga kami baka nakagat siya or ano. Hindi naman siya matamlay. Yesterday nakikipaglaro pa siya sa isang dog namin. Hindi ko na siya nadala sa vet. Ayon sa wildlife specialist na si Paolo Miguel Kim, maswerte raw na hindi namatay ang asong si Rusty. Sa cases po ng snake envenomation, may tinatawag po tayong term na dry bites. So, hindi po lahat ng circumstances, kumakagat ng isang venomous snake like a cobra, ay naglalabas po sila ng venom dun sa kanilang pangil to inject dun sa potential predator. Sariwa pa ang pagkamatay ng kanyang dalawang alagang aso na si Gonzo at Casey. Mag-asawa raw ang dalawang Belgian Malinois na ito. Ang dahilan ng kanilang pagkamatay? Tuklaw ng isang Philippine Cobra. Tumawag na lang sa akin na patay na nga si Gonzo. So, ayun, talagang naiyak din talaga ako kasi sobrang minahal ko yung aso na yun. Na nung nung papakainin na patay na nga. So, nung oras na yun, hinanap nila yung ahas. Then, doon na nga nila nakita na putol na yung katawan ng ahas. Yung isa nakatabi sa kanya kay Gonzo, tapos yung isa naman nasa butas na. Gagabraso din, more than 6 or 7 feet din. Nang sumunod na buwan, kamatayan rin ang sinapit ng asong si Casey. After few weeks din, ganun din ang nangyari na patayin na nga rin. Then katabi rin yung ahas nung time na yun. Hindi raw ito ang unang beses na nakaharap ng dalawang aso ang isang Philippine Cobra. Narinig na lang namin na may tumatahol dito sa likod, which is yun nga, si Gonzo at Casey. Nung time na yon, isang cobra pa lang pumapasok dito. Then parehas nila napatay yung cobra. Ang natitirang alaga ni Marvin na si Tiger, madalas rin daw makahuli ng ahas. Nakita nga nila, na-encounter nila na may kinakain na nga si Tiger. So nung time na yon, hindi ko na rin naabutan, hindi ko rin ma-identify kung anong ahas yung nakain niya. Ang madalas na pagtatagpo ng mga alagang aso at mga ahas, isa raw ang malaking problema, hindi lang para sa mga domestic pets, kundi pati na rin sa mga buhay ilang. And what's important to know about this is that yung mga wildlife came before us. So, established sila sa area bago pa tayo dumating. So, nung mga tao ay pumunta doon, nagkaroon ng human encroachment, binago natin yung landscape ng isang lugar and potentially, binago din natin yung behavior ng mga wildlife doon. Sa mga madadamo, mga wild areas pa, na-attract sila sa mga bayan ng tao kasi may maraming food supply doon. Marami tayong alagang aso, alagang pusa. Inevitably, magkakaroon ng conflict yung dalawa as ang ating mga pet cats and pet dogs are natural predators. Para hindi maapektuhan ang populasyon ng mga buhay ilang, mahalaga na magkaroon ng balanse sa pagitan ng pangangalaga ng kalikasan at pangangailangan ng komunidad o yung tinatawag na buffer zone. Mapaalaga man o buhay ilang, lahat sila ay mahalaga at may papel na ginagampanan. Ang mga aso bilang ating bantay, ang mga ahas bilang predator ng kagubatan. Dapat lang ay tumulong tayo na huwag masira ang gubat para hindi na mapadpad ang mga buhay ilang tulad ng ahas sa lugar nating mga tao. Kilala ang mga singsing pari sa dami ng kanilang paa. Ang bilis nila maglakad dahil milipid sila, ang dami nilang mga paa. Hindi sila mapirme sa isang lugar. Pero ang mga paang yan, nawawalan ng silbi kapag bumuhos na ang ulan. Kaya ang napili nilang takbuhan, ang ating mga bahay.
Grabe, sobrang dami po talaga, hindi mo po mabilang eh. Nakakakilabot po talaga. Nagbabadya ng bumuhos ang ulan. Kaya ang mga hayop sa gubat, kanya-kanya ng diskarte. Ang mga langgam na ito, full force na sa pagbubuhat ng kanilang makakain. Nag-iimbak sila para sa mahabang tag-ulan. Ang napuntiryan nila, isang batang atangya o stink bug. Tulong-tulong sila para madala ang insekto sa kanilang lungga. Abala rin sa paghahanap ng masisilungan ang singsingpari o millipede. Hindi sila nakakita, kaya para malaman kung saan sila pupunta, ginagamit nila ang pares ng antena para maramdaman ang paligid. Ang tawag dito is yung singsingpari o yung tren-tren. Kalimitan linalaro ng mga bata dahil pag ginalaw nila, nagiging nagiging circle. Tinatawag silang singsingpari dahil kapag may peligro, binibilog nila ang sarili na parang singsing. Ang dalawang singsingpari na ito, magkasamang nagbubungkal ng lupa. Sa ilalim ng lupa sila magtatago sakaling bumuhos na ang ulan. Habang naguhukay ang dalawa, isang millipede pa ang napadaan at parang gustong sumama sa kanila. Kung may roundback, mayroon ding flatback millipede. Abala sila sa pagkain ng nabubulok na kahoy. Habang ang ilan, naka-jackpot. Kasama ang mga langaw, salo-salo sila sa nalaglag na buto ng mangga. Kita niyo ito, ha? Ang tigas pagka dinidiinan ko yung hawak ko sa kanya, ang tigas ng kanyang exoskeleton. At the same time, nagre-release na siya ng matapang na amoy itong mga singsingpari na ito. Grabe yung amoy. Nagre-release na sila ng kanilang chemicals for protection or for defense. Akala ng marami, libo-libo ang paa ng mga millipede. Pero ang totoo, mayroon lang silang 24 hanggang 750 na paa, depende sa species. Ang bilis nila maglakad dahil millipede sila, ang dami nilang mga paa. Hindi sila mapirme sa isang lugar. These millipedes, they have around 80 legs at nakakonect yan sa bawat segment ng kanilang katawan. Ang mga singsingpari kadalasang pupunta sa malamig at mamasa-masang lugar. Ayaw kasi nila ng mainit na panahon dahil maaring matuyo ang kanilang katawan at mamatay. Ang dalawang ito, sinasamantala ang pagkakataong magparami habang hindi pa tag-init. Pero ibang usapan na kapag malakas ang ulan. Marami mang paa, hindi nila ito nagagamit sa paglangoy. Kaya ang isang ito, tuluyan ng nalunod. Para hindi malunod, nakikisilong ang mga singsingpari sa bahay ng mga tao.
Sa Las Piñas City, malaking problema ng nanay na si Tin ang kumpul-kumpol ng mga millipede o singsing pari na nakikitira sa kanyang bahay. Grabe, sobrang dami po talaga, hindi mo po mabilang eh. Nakakakilabot. Hi Tin, morning, Doc Nielsen. Hello, how are you? Oops, ano yung tumunog? Oh my God, may natapakan ako! Ito, mga millipedes. Totoo nga, no? Grabe, dito pa lang sa stairway ni Tin, napakarami ng mga millipedes na ito. And may maamoy ka na scent na pinuproduce ng mga ito pagka natapakan sila o hinawakan sila, no? So, Ma'am Tin, saan nakita nyo yung nagkukumpulan yung mga millipedes na yan? Dito po, sir. Yan, mas marami po siya nung nakaraan dyan. Oh, look, in this particular corner, parang sa mga horror movies na napapanood nyo, no, na merong isang area, naglalabasan yung mga langaw, pero ito, nagkukumpulan yung mga millipede. Kahit saan lumingon sa garahe ng bahay, may gumagapang na singsing pari. Dati po kasi, every afternoon po, nilalabas ko yung anak ko dito para po magpahangin kami. Pero dahil nga po sa kanila, hindi na po kami nakakababa kasi po, naaapakan ko po sila eh. Pero hindi lang sila sa labas makikita. Nakakapasok na rin daw ang mga ito sa loob mismo ng bahay. Kaya natatakot si Tin sa seguridad ng kanyang anak. Nakita ko po na gumagapang na po sa playpen yung isa. Tapos yung isa po, hawak po niya. Eh syempre po, 8 months pa lang po kasi siya that time. Tuntawa pa po siya kasi gumagalaw nga po pumapalag. Buti po nakita ko kung hindi po nasubo niya na po talaga. Meron tong cyanide. Although very minimal, but it can be harmful to the baby of Miss Tin, ano? Kung bakit sila narito, yan ang inalam natin. Yan, no? May putik. At makikita mo, moist siya. And itong mga millipede na ito, yan ang gusto nila. They like a moist area. Ayaw naman nila sobrang basa. Dahil pag sobrang basa, as in baha, malulunod sila. Sinilip ko rin kung ano ang nasa kabila ng pader. So baka mamaya may leak. May tagas yung liquid. And yun yung gustong-gusto ng mga millipede, yung moist lang, hindi yung puddle of water. And this is the reason why they go to this area. Napansin din namin ang bakanting lote sa tabi ng bahay ni Tin. Nang suriin namin ang lugar, tumambad sa amin ang napakaraming singsing pari. So ito yung bahay nila, Miss Tin. Makikita mo may puno ng mangga. Ito na lang ang natitira nilang habitat. And balang araw, tatayuan na rin ang bahay itong lugar nito. So, makikita natin sila na nasa kalsada na lang. Marami sila sa paligid ngayon dahil tag-ulan ang breeding season ng mga singsing pari. Ang isang babaeng millipede kayang mangitlog ng hanggang 300 eggs sa isang batch. Kung madalas din kayong makakita ng singsing pari sa inyong mga bahay, huwag mangamba, lalo pat hindi naman nila intensyon na manakit. Sa tao po, hindi po sila harmful. Although nagsisikret po ang mga millipede, depende po sa species at sa order ng chemical defenses nila. Pero sa tao po ay hindi po siya delikado. Primary component ng chemical secretions nila ay cyanide. Cyanogenic po sila. Pero yung amount po ng cyanide na yun ay sobrang liit na hindi tayo maapektuhan. Katunayan, sila ang mga decomposers. Dahil sa pagkain nila ng mga nabubulok na bagay sa lupa, nagiging mataba ito. Itong lugar na ito, baka dating bakanting area ito, pero nung nag-develop yung mga houses, nawala na sila ng tirahan, kaya na-concentrate na lang sila dyan sa bakanting lugar. At pag nagiging alanganin yung kanilang sitwasyon doon, dito nila napiling magpunta. Katulad natin, gusto lang din ng mga singsing pari na maayos at ligtas na tirahan. Isang lugar kung saan may sapat na makakain. Kung saan pwedeng magparami ang kanilang lahi. At mabuhay
ng payapa. Umaraw man o umulan. Maraming salamat sa panunood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.